Ngayong araw nga ay magsisimula na silang magbuhos sa mga poste. Mainam na nga lang ay nakabili sila foreman kahapon ng 45 days na manok. Dahil nga iyan nga daw yung madugo. Kaya naman nung pagdating namin ng umaga ay napaduguan na nga nila yung mga poste. At nagsimula na nga din sila maghalo ng simento. Maaga nga sana kami pupunta dito kaya lang hindi ko nga alam bakit nagpaanta pa kami ng oras sa bahay. Siguro umasa lang din ako na may gagawin kami ni Willie. Hindi ko nga tuloy inabutan yung padugo dahil nga alas 9 na yata kami nakarating dito. At sabi ko nga kay Willie magdasal nga din kami para mabless din namin. At sobrang saya ko nga nung nakita ko na nga silang nagbubuhos. Alam mo yun, napaproud ka sa sarili mo kasi nakakapagpagawa ka na ng bahay ngayon. Dahil parang kailan lang nga puro ako iyak at di makakain dahil nga akala ko hindi na to matutuloy. Pero ngayon eto na, tinatayo na nila yung bahay namin. At kahit naman siguro sino ay mapaproud sa sarili, lalo na kung dumaan ka talaga sa sobrang hirap na sitwasyon. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Lord dahil kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Kaya kayo kahit hindi kayo nakakapagsimba, pilitin nyo pa din magdasal. So mabalik nga tayo dito bago pa nga tayo magkaiyakan. Napakalaking tulong talaga ng mixer na nabili natin. Dahil nga tuloy-tuloy yung halo at buhos lang din sila ng buhos ng simento sa mga footings. At kahit nga din paano hindi nga sila nahihirapan. At kung mano-mano nga yung halo nila malamang sa malamang matatagalan kami dito. Kaya kung magpapagawa kayo bumili nga kayo ng mixer. Sabi ko nga kay Foreman ulamin na nga lang nila yung mga manok. At sila na nga lang din kako yung magluto dahil hindi nga ako marunong magluto ng ganito. At baka imbis nga na may maiulam sila masayang nga lang. Kaya naman eto si Foreman, eto the rescue, kaya nilinisan na nga niya. Nung nakita ko nga silang nagbubuhos na sa unang poste, kumuha na nga ako ng 2 dakot na coins. Kada tapon ko nga ng coins, panay nga ako, thank you Lord. Grabe, sobrang sarap sa feeling na nagagawa ko na to ngayon. Kung mapapansin nyo nga, talagang inabala ko sila dyan. At dito nga, nakita ko si Willie na tinitignan nga yung mga butas. Kaya naman naisip ko na itulak ko kaya siya dyan. Kaya lang naramdaman niya na siguro na gagawin ko nga yun. Kaya naman kinapitan din ako at hinila nga din ako. Abay matindi, napaka-gentleman talaga. Bali yung mga tools nga pala nakumpleto na namin. Pang welding na nga din yan at circular. So, bumili na nga din kami ng pressure water para nga panghugas dun sa aming mixer. Dahil nga mas makakamura nga kami kung bibili kami ng mga tools kaysa nga magre-rent kami. At sa tingin ko medyo practical naman yung pinagagagawa namin. Habang nagbubuhos nga sila medyo naambun nga. Mainam na nga lang hindi nga lumalakas. At maya-maya nga lang dumating na yung magkakabit ng aming tubig. Sakto nga dahil nga nagbubuhos na kami at hindi na sila mahirapan mag-igib. At 2 linggo nga din namin tong inantay. At sa totoo nga lang dagdag trabaho din sa kanila yung pag-iigib nga ng tubig. Kaya sakto nga na magkakabit nga din sila ngayon. Buti na nga lang malakas nga ang tubig namin dito. Nagtanong-tanong nga kami dito kung nawawalan ba ng tubig hindi nga daw. At isa nga din yun sa ipinagpapasalamat nga namin. Dahil sobrang hirap nga kapag nga nawawalan ng tubig. Kaya another check nga ito sa pinapatayuan namin ng bahay. At isa pa nga sa mga nagustuhan namin dito malapit nga sa schools. Dahil nga may mga junakis nga kaming nag-aaral. At malapit nga lang din sa mga malls. Kaya pag nag-away kami ni Willie madali na ako makakalaya. Kakadaldal ko nga natapos na nga silang magkabit dito ng tubig at naikabit na din nila yung metro. Sakto nga din na naubos na yung tubig nga nila sa drum. At mainam na nga lang meron na nga ding hose na mahaba dito. Kaya naman tuloy-tuloy pa din yung kanilang pagbubuhos. At ang bilis nga lang nila dahil nga nandito sila sa pangalawang butas. At sinabihan na nga kami ulit ni Kuya dyan na maghulog na nga daw kami ng coins. At dito na nga lang kami dumaan sa gilid dahil nga medyo madulas na. Yung putik nga kumakapit nga sa sapatos namin. At 1 dakot na nga lang yung kinuha kong coins dahil nga baka hindi umabot sa pang-10. At hanggang dito nga lang sa pangalawang butas yung nahulugan nga namin ng coins. Dahil bago nga mag-lunch umuwi na nga kami. At sabi nga namin kay Foreman siya na nga yung maghulog. At pwede naman daw yun dahil sa pamahiin nga, diba? Kailangan lang naman lagyan ng coins. At yung tanghalian nga nila ipinaluto na lang din ni Foreman sa misis niya. Dahil nga wala din nga kaming lutuan dito. At hulaan nyo kung ano ulam nila. Bago nga kami umuwi yung sapatos ko lumubog na nga sa putik. At naramdaman ko nga yung swelas ko na bumitaw nga sa sapatos ko. Kaya naman nung pauwi na kami todo tawa din kami. At nakalimutan na nga din mag-aerial shot ni Willie. Kaya naman wag nyo ang kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.